so faithful, and from the very beginning and until our last breath, He is faithful to His people. That's why we need also to be faithful to Him. Okay, so praise the Lord. So it is all about His will that is revealed to in this season to His servant. Okay, so thank you so much, Pastor Shasi, for reminding the people of God through the fulfillment of the prophecy that was prophesied last uh, December during our cross year end celebration. And also, I want you to be excited for the coming crossover celebration and be excited of the prophecy that I am going to release. No, praise God. So anyway, before I'm going to mention your name, please open your camera and prepare yourself. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. We thank you so much, oh God, for all our spiritual sons and daughters living in your kingdom. God, be shaken. I am prophesying in Jesus' mighty name. Wisdom be upon to your people. No weapon formed against your people shall ever prosper. And praying wisdom and knowledge, understanding now, and let the angelic forces encounter your people, even every members of our family. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Okay. So, hallelujah. So that was the fulfillment of the prophecy, and marami pang natutupad ng mga prophecy, no? Praise the Lord. So anyway, congratulations for Jaom Cebu and the rest of all Jaom family who are very protected by the power of God, okay, during the calamity. So that's what we keep on praying. Siguro hindi pa natin masyadong intindihan. The moment we pray, I pray. I keep on praying every spirit of calamities, tragedies, ayan. Kasi ang calamity at trahedya, paminsan-minsan lang po yun. Kaya po kung hindi po tayo handa dyan, so malamang magkakaroon ng problema, di ba? Oh, di ba? Siguro nakikita nyo na, naiintindihan nyo na. That's why I keep on praying. Okay, di ba? The moment I let you follow my prayer, Father, in the name of Jesus Christ, every work of the enemy working against our life, or those spirits working in sickness, diseases, calamities, tragedies, come out, come out, come out. That's how you pray. Praise the Lord. So that's the fulfillment of the prophecy, and of course, the fulfillment of the love of God towards His people. Praise God. Okay, so we have just done our topic. Okay, and that topic is very important, I tell you. So you will never be deceived again. So wag po kayong masyado maniniwala agad-agad na magsasabi po na siya pastor, apostle, or evangelist, or teachers, di ba? We have done our third level of the anointing. What are those levels of anointing? The first level is the fruit of the Holy Spirit. And the second level is the gift of the Holy Spirit. And the third level is the fivefold ministry. So, yan ang nakikita nyo. So, dito sa fivefold ministry, sa third level, nandyan po silang 5. Teacher, pastor, evangelist, prophet, and apostles. Then, look at the 5. Where are they now? Huh? Because in the third level of anointing, it must be proof by the fruit and the gift. And can you imagine? There are lots of people who call themselves as a pastor, as a prophet, as an apostle, or as a minister, or a teacher. But where's the fruit? Where's the fruit? Huh? Where's the fruit? So, diyan po natin nakikita bakit ganyan ang nagiging nangyari sa ating mga kapaligiran ngayon. Okay? Kaya po sa atin dati, we are really not hunger with this kind, or with the word of God, not because of something that we need to see, but nagkakaroon ng parang nagiging traditional na lang ang pagiging isang Kristiyano. Di ba? Parang nakikita natin sa mga churches is yun lang, nagsamba, upo, then kanta ng konti, prayer lang konti, after that wala na.
Because I tell you, they are not really know about their calling. Can you imagine? Pastor, tapos emotional pa, prophet, wala namang tao, evangelist, sabing, you know what, that's blasphemy. That's blasphemy. The people who are called themselves, I'm a pastor. But when problem comes, nagkakaroon ng matinding struggle sa buhay. Yan ang problema eh. Kaya po dito sa atin sa JOM, okay, we need to understand our calling. Okay, you're a minister, you're a pastor, you are evangelist, okay, a reverend, a bishops. So you need to understand your calling. God did not call us for nothing. Okay, but God called us for great purpose. Amen. Praise the Lord. Anyway, thank you so much pala sa mga napuntahan natin sa ating nationwide crusade tour doon sa Cavite. Praise the Lord. And then Pampanga, and after that we went to Tangub City, and also from in Aurora, praise God, in Cagayan, Valencia, and also in Kalilangan. Thank you so much, Carson family. Thank you ninyo, nak. Thank you kayo. And Gahania, paming kadlaw na abot. So, a life without something rest as a human being, as a human being. So wala po kami tulugan. Kanina po kami nakatulog siguro mga 2 hours ng tulog namin. Then lakad naman dahil nagsusupervise sa ating church construction doon sa Bindoy. And today we are here again. Praise God. And that's amazing. Amen. That's amazing. Praise God. Okay, so yan po, huwag niyong kalimutan. Praise the Lord na ang mga, by the way, yung taga-Dinas din na nakapunta sa Aurora, mga Jaom Dinas, ang buwang natin, sir. Praise God. Congratulations. And the rest ng mga pamilya nyo na nakapunta sa ating mga krusada. So we have our next nationwide crusade tour again by November, first week of November, and by the second week, see you Denmark. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise God. Okay. Yes, also Pastor sa Lanao Jaom, Pastor Ging. Praise God. Okay, so again, the fivefold ministry, okay, that is what we call the third level of the anointing. So from today, I pray na hindi niyo po makalimutan yan. Amen. That after we study about the 3 levels of anointing, so makikita niyo ang mga tao na huwag na po kayong madaling maniniwala. Okay? So in conclusion of our topic, so I want you to open your Bible in the book of 2 John chapter 1. 2 John chapter 1 verse 9. Okay? So this is the conclusion of the topics that we tackled for the past few weeks. 2 John, okay? So I will just read this to you in Bisaya and you can follow me reading in English. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? 2 John chapter 1 verse 9. Okay? Dahil whether we like it or not, ang makapagtulong sa atin or makapagsira sa atin is walang iba. Ang mga salita na binibitiwan ng isang tao, okay, sa kanyang kapwa-tao. Kaya kung ang salita na yon ay hindi galing kay Lord, malamang or of course, yung tao malagay sa alanganin. At tayo rin, 'di ba? Mayroong mga kasabihan na walay manguwat kung walay magpauwat, 'di ba? Walay manilimbong kung walay magpalimbong. So that's also the lesson to learn that we get from the topic. So first, 2 John chapter 1 verse 9. Ako basahon sa Bisaya. Ang tao nga wala mo pabilin o wala mo tuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang amahan. Can you imagine? Wala kaniya ang Diyos. Apan ang amahan o ang anak kaniya nga nagsunod sa pagtulungan ni Kristo. So ang tao nga wala mo pabilin o wala mo tuman sa pagtulungan ni Kristo. So we are now, our topic today is the doctrine. Okay? The prophetic doctrine, which is really the doctrine of Christ. Okay?
So ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Okay, please open first Bible, your Bible or flash on the screen. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy 3:16. Please praise God. Okay, let's all together read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Look at that. For doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Instruction in righteousness. So all scripture, not just some, but all scripture. We need to collaborate each other. We need to combine all the scripture, what the scripture means for what is or how does the scripture is applicable on that particular matter. So all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction of in righteousness. So dito po natin makikita na ang pagsamba ng Diyos is dapat alam po natin kung papaano siya sasambahin. Dahil lahat po tayo naniniwala sa mga bagay na kung saan doon nanggaling ang ating kaalaman patungkol sa pagsasamba ng ating Panginoong Hesus. Kaya dati, yung hindi pa tayo hindi pa natin naiintindihan ang katotohanan, kahit tayo magsamba ng Santo Niño, Santo Nilayan, ang dami mga sinasamba. So kung sa mga Christian din, okay, wala mang mga physical gods, but there are spiritual gods, what we call the demons of anger. They're also Lord of anger, Lord of hatred. Okay? So huwag niyong kalimutan yan, okay? So praise God. Now, dito po, in the book of, John. So what's the scripture? What is the doctrine of Christ? Okay? So ang tinatalakay po natin ngayon is about the doctrine, because everything that you learn in this topic, in this calling, we are studying the law of Christ, which is the doctrine of the church, and this is the doctrine of the church, and it's very dangerous when you are following not the doctrine of Christ, because the moment a person followed not the doctrine of Christ, so they put themselves into danger zone. Okay? So balik po tayo kanina sa 2 John. Ang tao nga wala mapabilin o wala mutuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. So what is the doctrine of Christ? Balik tayo kaniya. Okay? John chapter 13, 34 to 35. Okay? Because again, this is the conclusion of our 3 topics. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, and that ye also love one another. 35. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one to another. That's why, most especially, you are prophetic school students. You should love. It is a must. One another. And I am talking about a divine love. The divine love which can be found in 1 Corinthians chapter 13, reading from verse 4 down. Love is patience. Love is kind. Love is not self-boasting. Okay? So, love or charity suffereth long and is kind. Charity is envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. So, yan po natin makikita. Does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked. Ayan. Hindi po tayo madaling masaktan, mamura, or mapuotin. Amen? Thinketh no evil. So parang wala po tayong mga klaseng mga negatibong mga kaisipan. Praise the Lord. Okay? So rejoice not in iniquity. Of course, we are rejoicing now in the presence of God. We are no longer rejoicing in what we call sin. Okay? Praise God. So that's the
truth of Christ. That's the foundational truth, which is the doctrine of the Lord Jesus Christ. Okay, yan. Yan ang doktrina niya. So kaya, dito kanina, balik mo tayo sa 2 John. Okay, so makinig ng mag-igi at magsusulat talaga. Praise God. So sabi dito, ang tao nga wala o pabilin o wala mo tuman sa pagtulong ni Kristo, wala kaniya ang Dios. So, unsay pagtulong ni Kristo? Ganina, atong gibasa sa 1 Corinthians 13 verse 4. So, from now on, Jaong family. You are Jaong family. So, wag masyadong, kaya, di ba? Palagi kong niremind, kahit yung mga MC natin, nag-remind, please family, don't watch another video. Why? Because you do not know Him yet. Kaya dito sa Jaom, if you really want to know this ministry, we encourage you to come here and look at my life behind the pulpit. Look at these people, though we are not perfect, but look at the life as a whole because of the doctrine that we stand here in this ministry. So what happened? People are changed, people restored, people are they committed their life to serve Jesus Christ. That's the right doctrine. So doktrina po ang pinag-usapan po dito. So we are not just seeing healing here in Jaom. You are not just seeing transformation or hindi lang po kayo nakakita ng mga taong pinapagaling, binabago ni Lord. I tell you, the mere essence of this kind of move is because of our doctrine. So we have what we call prophetic doctrine. So in the prophetic doctrine, it is a contradiction of what we call demonic doctrine. Yung demonic doctrine is parang makarinig ka ng mga iba't ibang mga comment. So tuturuan po kayo kung paano magipagdebate sa mga tao na parang iisipin nila tayo ang tama, palagi sila ang mali. So dito sa Jaom, nakikita po natin yan na kahit maraming naninira natin, no, it's normal in this ministries, most especially nakalive po tayo. Diba minsan nga mayroong mga babanda dahil siyempre nakalive po tayo and the message is really for the Jaom family. But what I'm trying to emphasize is this. Tingnan nyo, ang doktrina po natin na-feel nyo po ba na parang mayroon tayong hatred sa ibang churches? Di ba wala? But I tell you, try to find another church. Magkakaroon or makapagbuo ng panimulang hatred. Di ba? The moment you hear some of their doctrine, makapagbuo ng demons of hatred, demons of wrong emotion, is because of the teaching that can provoke somebody, right? So dito sa Jaom, nakikita nyo po that we are founded by the fruit of the Holy Spirit, and that is the foundation of the prophetic doctrine, because we are not just speaking good words here. We are speaking beyond good words because we all know that the word of God is beyond human comprehension. Praise the Lord. So, kanina, binasa po natin ang ikadawang Juan, 1:9, ang tao nga wala mo pabilin o wala mo tuban sa pagtulong ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Therefore, tanawa ha, what's the advice? Apan ang amahan o ang anak, ana kaniya nga nagsunod sa pagtulong ni Kristo. So, ang pagtulong ni Kristo is love one another. Amen? So, bubati tayo sa kusa. Look at Jaom. That is our doctrine. So, di ba, can you imagine kung mayroong mga maninira sa atin? So, sabihin ko lang sa inyo, okay family, don't worry, keep on praying for them. They do not know what they're doing. You know what is truth? You encounter the power of God, keep on going. Do not be hindered because of the word of those people out from nowhere or something. Hindi nila alam ang katotohanan. So, hayaan nyo na lang. In a way, ipakita sa magandang gawa. So, time will come if they really comes from the Lord. So, they will serve God. Right? That's the right doctrine. Hindi makapag-ignite ng ating parang hatred doon sa ibang churches. Can you imagine even churches now? Lahat ng mga churches natin is kahit hindi Jaom, Catholic man or ano ba, we love them. But look at their leaders. Most of the leaders, when they know that you are not their
members or same religion, makipagdebate, maninira, ayan. So, anong katuruan yan? It's the demonic doctrine. Kaya, sabi dito, tingnan niyo po, busa kon may muana kaninyo, Jis, busa kon may muana kaninyo, nga dili magtudlo ni ining pagtulon ana, ayaw siya dawata sa inyong balay. Can you imagine? Di ba? Sa fruit of the Holy Spirit pa, tingnan niyo po yan. Tingnan niyo ang gift of the Holy Spirit. At anong klaseng katungkulan na kanyang ginagampanan sa kanyang katawagan. Okay? So, can you imagine if somebody will tell you, okay, I am a pastor, and just listen his word. Because they are less of what they call themselves a pastor, but they are not a pastor of the Lord Jesus Christ. They are a pastor of religious people. Or they are a pastor of religion. Don't you forget that those who crucified the Lord Jesus Christ is not an ordinary person. They are a religious one. And even before they crucified the Lord Jesus Christ, they prayed. Right? They prayed. So alam niyo kung sino yan, di ba? Anyway, ano naman tayo ngayon? Zoom naman tayo. Hindi naman to live. So ano sila, di ba mga pare? Di ba? Lahat naman tayo mga tao nakapanood ng mga The Passion of the Christ. Klaro pa naman yan. Amen? Praise God. Okay. But dito, sa job is pinupukusan natin ang ating mga katungkulan bilang isang mga Kristiyano. So anong sabi ni Apostol John dito? Busa kon may muanak kaninyong madili magtulot ni pagtulon ana, ayaw siya dawatas yung balay. Okay? Ano ibig sabihin yan? Kasi yung iba sabi na, ay, kasi may nagdadala ng Bible, tinatanggap ko lang sila kasi maganda yan. Maganda to dahil, siyempre, mayroong Bible din. Uy, I tell you, even Satan himself, he knows about the Bible. The only thing that the problem of Satan is no other than is he do not, of course, Satan could not follow or obey God because of hatred. Now, dito po, ayaw siya dawata sa inyong balay o bisan galing sa pagtagad kaniya. Can you imagine 11? Kay ang magtagad kaniya, nag-ambit sa dawta niyang buhat. For he that abideth him God's speed is partaker of his evil deed. Can you imagine? Even sa pagsasabi na, God bless ha, God bless, God bless, bawal yan. It's not just all about literally speaking na bawal po. Ang ibig sabihin yan, hanggat maaari, huwag po kayong makipag-saniban o makipag-fellowship kung ganyan lang or makipag-close. Tingnan nyo. 1 Corinthians, 2 Corinthians. This is prophetic condition, doctrine, and this are protection. I tell you, prophetic doctrine is not just to give you miracles. Prophetic doctrine is also protection. Look at what happened. Even calamities and tragedies came. What happened? So, wala pong nasagasaan. Wala pong parang tablan ng kasamaan ng diablo. Amen? Sige. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Tingnan nyo. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Now, ano ibig sabihin niya? Tingnan nyo. Dito, hindi pa masyado maintindihan nyo. Dahil ang tinutukoy lang dito is unbelievers. Akala natin, pag hindi born again, unbelievers palagi. But I tell you, there are many people that we can call them unbelieving believers. They believe the Lord Jesus Christ, but they do not believe the Holy Spirit, that the Holy Spirit is forgiveness. Ang daming mga tao na tumatanggap na sila Kristiyano, na sila pastor or ganyan. But ang nakikita natin sa kanilang mga sarili is wala, parang hindi tugma. Di ba? Hindi tugma eh. Hallelujah. So, dito tayo sa 1 Corinthians, verse 15, verse 33. Okay, basahin po natin. Ito na, be not deceived.
evil communication corrupt good manner. Corrupt good manners. It's not just communication that they're talking here. Look at this. Okay? Ang ibig sabihin niyan is makipag-close sa mga taong pangit ang ugali. Ayan. Yan ang ibig sabihin niyan. So the 33, 1 Corinthians 15:33. Ayaw kang patunto. Ang daotang makauban, makadaot sa maayo, pamatasan. Ayan. So we need to say, look at their character directly. Para iwas po tayo sa mga pagliling lang. Di ba? Kaya, dami ng mga, or hindi naman marami, but meron ng mga, kay kabas nila Pastor umalis na siya, dahil nakikinig na ibang katuruan. Ngayon sila, anong nangyari? Ibalik sa ospital. Di ba? Balik sa mga, kasi bumalik ang bumalik ang mga klase-klaseng mga emosyon Siyempre, ito sa Jaom lang yan, by the grace of God. Dito lang sa Jaom, makakontrol talaga natin yung makasamaan ng ating damdamin, ng ating kaisipan. Totoo hindi, di ba? Praise the Lord. So, dito natin makikita at maranasan na even tayo po makapag-control ng ating mga sarili. Sa ibang church, wala po yun. Pag daming mga church leaders, magsuntukan pa nga We are just blessed na ganito po ang galaw ng Espiritu sa atin. So kaya po, huwag niyong kalimutan. Whose person who are talking to? You are talking to. Or what kind of person you are. Okay? So, are you filled or baptized? Okay? Anyway, we just tackle or we just explain to you what is the difference of being filled and baptized of the Holy Spirit. But this is a very basic way. How can you locate or discern yourself if you are having this kind of calling or what kind of position that you're holding on? And even those people who approaches you, kung mayroon mga taong makipag-usap sa iyo, makipag-fellowship sa inyo po, is alam nyo na po kung sino yung mga tao na sa harapan nyo. You know what? I'm just refreshing also your mind, the spirit of discernment. The gift of the Spirit. What is discernment? So here, you can identify whom really you are connected to arise your faith. Okay? So mag-ingat po tayo. Simula ngayon, mag-ingat po tayo. So wag na wag pong maniniwala na dahil may isang bersikulo po siya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyang, sabi niya, prophet, pastor, pare, anong klaseng ministro, wag kayong masyado maniwala. Pwede makikinig lang kayo. Tingnan nyo kung sino talaga ang nakipag-usap sa inyo. So, the abundance of heart, the mouth speaketh. Malalaman nyo po dyan sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita. Praise the Lord. So, I am praying na tayo po dito is hindi po parang masagasaan. Okay? So, dapat tayo dito sa Jaom. So, dito na po tayo sa katuruan na ito, sa doktrina na ito, tayo po lalakaran po natin ang ganitong doktrina. Dahil ang nakikita nyo na ganitong klaseng himala, dahil po yan sa doktrina na ating tinatayuan. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Okay po ba? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So again, huwag na po kayong basta-bastang tatanggap dahil nagdala ng Biblia. Nagdala ng ganito, nagdala ng ganyan. Be careful. Hindi lahat ng nagdala ng Biblia galing kay Lord po. Hindi po ganyan. I pray na naintindihan niyo po dito. Amen. Praise the Lord. Okay. Now, so, sa pamamaraang pagdidiscern ng ganitong klaseng spirito ay ito po ang nagbibigay sa atin ng protection. Amen? So, if you know how to protect your mind, I tell you, that's how you protect your whole being. Amen? Kahit sa mga social media, nakita po natin na ganito, ganyan, ganito, ganyan. But I tell you, that's not how you discern. Look at these people, even their calling. Look at the more the calling is higher, the more the fruit of the Spirit is higher. The more the gift of the Spirit is higher. Amen.
Amen po ba? So, again, ang nakikita po natin ito sa John is just a matter of evidence that we have God. We are serving the most powerful God that can change the impossible things to become possible. Amen. And by that, it is all because that we are connected now in the right connection. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Rekabazo, Priendri Busca. Nakapo ba natin? Hallelujah. So, it's just, this is the conclusion of our topic. So, from today and onward, wag na po kayong masyadong makikinig sa mga taong wala pang alam o wala pang mga nalalaman patungkol sa pagserbisyo ng kapwa-tao. Amen? Ang tao po pwede pong makipagdebatihan, pwede pong makipag-usap, pwede pong tuturo, but I tell you, you need to know what kind of doctrine that this person is carrying. Seriously, I am blessed that I am in the prophetic doctrine. I am blessed that I am in the prophetic doctrine. I am blessed that I am in the prophetic doctrine. Amen, 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 amen. Hallelujah, praise the Lord. So all those things that you have learned here, this is what we call prophetic doctrine. Prophetic doctrine. Si prophetic doctrine lang po ang makapagbigay ng maliban sa, of course, the salvation. Okay? So again, salvation of Christ. This is salvation of Christ. Okay? So the moment that you change your behavior because of the Spirit, because of the teaching that you have learned, I tell you, this is what we call deliverance. Deliverance. Okay? This is what they call deliverance. I tell you. Okay? So, this teaching, this is what we call evidence that you have Jesus Christ in your life. Di ba marami tayong mga napakinggan ngayon na sabi nila, I have Jesus in my life. I have Jesus. But where's the proof? Bakit emotional? Huwag kayong maniwala dyan, ha? Huwag po kayong maniwala agad dyan. Maraming nagtatanong o maraming nagsasabi, I have Jesus in my life. But tingnan niyo yung ugali. Ha? So, wag po kayo maniwala dyan. That's deception. That's lying. Amen. Because the moment that this person have Jesus in his life, so there is always a corresponding evidence. And that evidence is the prophetic way. The prophetic way, or the eye of understanding that we can able to discern and we can move in serving God wholeheartedly with so much self-discipline with as we are carrying the fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Nako po ba natin? Praise God. Hallelujah. Now, again, this is again the prophetic doctrine. Now, one of the things that we need to consider in the prophetic ministry is, don't you forget that this is what we call the redemption of the Lord Jesus Christ. So the moment we believe the Lord Jesus Christ, as long as you obey, as long as we open our heart to Him, our emotion, we offer to Him, or we open to Him, so automatically, the Spirit of the Lord, which is the Holy Spirit, will change us. Amen. Will change us. So don't forget that one. So now, ngayon, in the prophetic doctrine, we need to understand what we call Christianity. Christianity. So, Christianity has also dimensions. Di ba? Na tutulok ko na sa inyo, but I need to follow up this teaching for you to absorb the prophetic doctrine. In Christianity, we have three kinds of Christian. What we call, professing Christian. Ang isa is, ano yun? Ano yun? Is carnal Christian. Ang isa is spiritual Christian. Ano yung professing Christian? Siya po ang nasabi sa kanyang sarili na Christian siya. But again, nandyan pa rin ang mga bisyo, nandyan pa rin ang mga walang kwintang gawa. That's professing Christian. Ang carnal Christian, nawala na po ang bisyo niyan. Okay? Nawala na po yun.
at magaling na po yung mag-worship kay Lord. But ang problema lang is emotional. The word carnal. Emotional. But a spiritual Christian, okay, ito po ang tinatawag nating what we call yung living church nag-ooperate ng giftings. Now, before anything else, I would like to invite you to open in the book of Acts chapter 11 verse 26. Acts 11:26. This is the foundation. Dahil the moment that we know Jesus Christ, there is no retirement in serving God. Acts 11:26. Okay, so, and when he had found him, he brought him unto Antioch. Antioch. So this is the place. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And disciples called Christians first in Antioch. So where does the disciples called as a Christian? In the place of Antioch. So don't forget this one. In the place of Antioch, where all disciples called Christians. Now, we are talking about Christianity. Okay, we are talking about Christianity. Now, natuturo ko na rin sa inyo ang tinatawag nating Trinity. Now, Christians. To be a Christians is we need to understand how. Okay. Ako na lang, para dito lang po tayo. So, paano po magiging Christians ang isang tao? Now, sa Pilipinas, po kayo maniniwala na sabi nila, dahil hindi daw Muslim, sabi nila is Christian country. No. Christian country is a traditional term when that nation is not a Muslim. But a true Christian is this. Okay? Romans chapter 9. Romans chapter 9. I'm sorry, Romans chapter 10, verse 9 to 10. Okay. Sabi dito, maluwas ka kung ipahayag mo, okay? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Og sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. So this is a form of salvation. This is what we call a system of salvation. Kaya dito, okay, most especially sa lahat ng mga prophetic school students. Because I know your desire why you enter into this class is because, of course, you need to learn something more, and this is learning for you. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, huwag niyo pong kalimutan na hindi po tayo jaom ng jaom lang po. This is, I tell you, this is genuine Christianity. This is genuine Christianity. So, in what way that we receive our salvation? Dito po, sa Romans 9, verse 9-10. Bakit po? Ito ang problema ngayon natin eh. Sige, dito mo tayo sa Romans chapter 3, verse 23. Ito po problema. So, before we made as a Christian, so dito yun ang tinatawag nating mga causes of sin why people still in the bondage of unbelieving spirit. Now, for all have sinned and come short of the glory of God. As Bisaya pa, kita ang tanan nakasala o nakabsan sa imaya sa Dios. Look at this. I'm just emphasizing you
this salvation of Christ. Okay, look at this Romans 3:10. Please read Romans 3:10. Okay, Romans 3:10. Okay, as it is written, there is none righteous, no, not one. So therefore, if there's no righteous, what happened? So people will get to hell. Huh? Diba totoo? But in book of Romans, chapter 8, verse 31, down. Romans 8:31, down. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kasi sabi kanina, there's no righteous, no not one. And then, for all have sinned and come short of the glory of God. So I'm talking about the process of Christianity now, because this is prophetic doctrine. Okay? The process of Christianity. Because there are lots of people, akala nila, I received the Lord Jesus Christ, and this is now who I am. What you see me is I am a Christian, but no, that's deception. We need to understand what's really the process of Christianity, because it's not just all about that we are healed, we are delivered, we are blessed, we are transformed, we are restored, but we need to understand the deep meaning of Christianity. What shall we then say to these things? If God is before us, who can be against us? 32. He that spared not his own son, but he delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 33. Ayan. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Sa Bisaya pa diri, niyo dia, kinsa may mga sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Yan. May makahukom ba? 34. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Jesucristo mao ang nagpakamatay o gibanaw o atoa siya sa tuo sa Dios. Kinsay nakapay busa kinsa may makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan ba? Ang paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, naisama kami sa ihawunon ng mga nating karniro. 37. Dili inoon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga naigugma kanato. Kay, nakasiguro ako nga walay bisan usa, nga makapahimulag kanato. Gikan siyang gugma, bisan ang kamatayon, o kinabuhi, o mga anghel, o mga langitong pamunuan, o mga gahom, o mga butang karon o sa umabot ng panahon. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayud bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga ana kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga tua nga atong Ginoo. Mo pito na hinungdan even Jaom, sad to say, it's just a matter of few people here in Jaom. Pag nabalikan po tayo ng sakit, akala natin wala tayong Diyos eh. Maling-mali po yun. Pag mayroong problema, akala natin parang tayo nag-iisa eh. Huwag niyong kalimutan the process of salvation, that Christianity, this is the word coming from the name after Jesus. Who's the name after Jesus? It's Christ. Jesus Christ. Amen po ba? Kaya sa mga churches ngayon, maraming nagkakaroon ng malaking problema patungkol sa mga himala dahil hindi nila alam that we are redeemed, and that redemption is not just for salvation from hell to heaven, but it is also salvation of everything. Nakuha pa ba natin? Praise the Lord. So, huwag niyong kalimutan that we are all Christians. Kasi we are thinking na okay, dito sa Jaom, grabe yung himala. No, we are not just talking about himala here. We are not just talking about something that God gave us favor. We are talking about Christianity here.
Kuha pa ba natin? We are talking about Christianity here. Remember that the Lord Jesus Christ crucified at the cross. Amen po ba? Di ba si Jesus Christ, hindi po pinapako, anong cross yan? Bakal ba yan? Simento ba yan? Alambre or anong klaseng bagay yan? Di ba? Kahoy, cross na kahoy, di ba? Why? Dahil, bakit po? Bakit kahoy po? Sige daw, sino makapagsagot? Dahil si Eva at Adan ay nakasala dahil sa sa Kahoy. kahoy. Yan. Kahit mga Christians ngayon, ang daming walang alam, kahit nagdala ng church. Akala nila, I received the Lord Jesus Christ, di no cross. But pag sabing, bakit po ganyan? Akala nila ay cross-cross lang yan. Hindi nila alam na lahat ng ginagawa dyan sa Bible, lahat ng sinusulat dyan sa Bible, may ibig sabihin po yon. Amen. So, the moment that we believe the Lord Jesus Christ, balik po kanina. Dito muna. Romans chapter 6. Huwag niyo kalimutan to ha. This is salvation verses. Dapat malaman po natin yan. Dahil minsan may mga iilan sa mga taga-Jaom na pagdating sa problema, pagdating sa subukan, naapektuhan, nakalimutan na anak pala siya ng Diyos. Bawal po yun. Kaya dito sa Jaom, palagi po nating nini-remind na we are the son of God, we are the daughter of God. Kung mayroong problema, dapat pangitin mo ang problema, huwag ganyan, huwag mag-apekto dahil ang pagpapa-apekto nagpapatunay na wala po tayong pananampalataya. Okay? Romans 6:23. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga naa kang Kristo Jesus nga to Ginoo. Ha? Okay. I'm going to interpret this one to you. For the wages of sin is death. Tingnan niyo po. Hindi sabi dito, for the penalty of sin is death. Hindi rin sabi dito, for the sanction of sin is death. Ano ibig sabihin ng wages? Sino makapagsagot? Anong ibig sabihin ng wages? For the wages of sin is death. Hindi sabi dyan for the penalty of death. But for the wages of sin is death. Bayad. Nga nang wala maningon di nga. Kay ang silot sa sala, kamatayon. Kung dili, sa Romans chapter 6:53, niyan diya, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Anong bayaran man nimong sala? Okay, here's the mystery. Here's the mystery. Okay, huwag niyo kalimutan to. Here's the mystery. The moment na si Adan at si Eva, hindi pa sila nakakain ng yung bunga sa kahoy na yon, the tree of knowledge, ang tao is wala pong instinct na ganito. Ang instinct ng animal at tao parehas. Tingnan nyo sa Genesis chapter 3. Di ba? Ang mga tao, kahit si Adan si Eva, the moment na nakasala sila, doon pa nila nalalaman na wala pala silang damit. Di ba? But before, hindi po nila alam na wala po silang damit. So, ang ibig sabihin yan is the eye of understanding, the discernment moment, or the discernment stage was not yet open. Okay? So, but the moment they ate the forbidden tree of knowledge to know between good and evil, what happened? Their eye is open. And then, they now feel that they are human. That's why the Lord God said to them, ikaw ang mabuot sa mga pangalan or sa mga tanan nga ani adiri sa maong garden sa Eden. Okay? So, whether we like it or not, ang tao sa una is wala pa'y buot. Okay? Muna nga, pagkaon sa bunga sa kahoy, nagkakaroon siya ng kaalaman. Di ba? Tree of knowledge between good and evil. So, ang ibig sabihin yan, so yung hindi pa sila nakakain sa kahoy, so walang sala. Pero ang tao is walang kaalaman. So, kaya the moment na kumain na sila yung bunga na yan is the Bible stated very clearly na nandoon na ang tinatawag na
sumpa, yung curses. Yung babae, di ba, sa Genesis chapter 3, yung babae, the moment na manganak siya, is magkakaroon siya ng mga 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 pains, mga suffering. Ang lalaki, hanggang mahininga pa siya, so magtatrabaho talaga siya, papawisan yung mga kanyang mga kita galing sa kanyang pawis hanggang bumalik siya sa lupa. That's curses. Okay? Boy, dahil ang mga tanim na, ang mga fruit trees, the moment na nagkakain sila ng kahoy, yung bunga sa kahoy, so hindi na magbibigay ng bunga. Hindi katulad yung dati na hindi pa sila kumain ng bunga sa kahoy, talagang bunga ng bunga dahil ang tao is walang kalaman. Huwag niyo kalimutan ha, kahit ngayon for example, kung hindi pa nakakain, dito tayo sa conclusion, kung hindi pa nakakain yung, or kung hindi pa sa kumain ng bunga sa kahoy na yon, is ang mga tao, kahit ito, kahit yung nakita natin dito ngayon, kahit baso lang, walang makapagpagawa dito. O walang makagawa dito. Why? Dahil walang kaalaman ang tao. Kahit yung aircon, di ba? Yung dati, ang tao, walang shelter eh. Kahoy ng shelter, parang si Tarzan eh. Di ba? So, yan po. Praise the Lord. So, wala pong kaalaman ang tao. So, kaya po, ang sabi dyan is wages of sin. Babayaran mo yan dahil nagkakaroon ka ng kaalaman. Amin po ba? Parang si Satan lang po ang na-trap sa panahon yon. So, kaya po tayo, marunong tayo magtatrabaho, alam natin, lahat naman nakikita natin dito, dahil sa kaalaman ng tao, right after they ate the forbidden tree of the fruit of knowledge. Kaya po, ang sabi dyan, for the wages of sin. Kailangan babayaran natin yan dahil ma-enjoy na po natin ang ating buhay. Dati, hindi po ma-enjoy ng tao dahil hindi po matitreasure niya dahil wala po siyang alam na ito pala ang dapat gawin ng tao. Kung ba natin? For the wages of sin is death. So, kaya ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So, kaysa una, wala pang sala, wala kamatayon. Dahil ang tao, hindi pa niya alam kung ano ang tama at ano ang mali. Praise the Lord. Hallelujah. But, the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. So, dito po yan natin kanina. Ito na pong binabasa natin kanina sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. So, sa anong pamaraan na tayo po'y mailigtas? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus, mao ang Ginoo. O sa kinising-kasing mo tuo ka nga gibanaw siya sa Dios. So, this is our salvation. Please, Jaon family, please do not forget this doctrine. Ha? Sabi dito, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mo ang Ginoo. Di ba kabantay mo sa akong prayer? Di ba? Na nakikita nyo or na pakinggan nyo. Sabi ko, Lord Jesus, forgive me for all my sins and trespasses, all my sins. And now, I accept you as my Lord and Savior. Thank you, Lord, that you crucified at the cross. Romans 10, chapter 10, verse 9 po yan. Ha? Lord Jesus, ikaw po'y napapako sa cross, namamatay dahil sa kanyang makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Ayan. And ang iyong pagkabuhay ang aking kaligtasan. So, bakit po tayo naging Kristiyano? Dahil dito sa versikulong ito. Kung maluwas ka, kung ipahayag mo nga si Jesus mo ang Ginoo, ipahayag, minisulti. O sa kinising-kasing mo tuo kang iba ng sa Diyos. Ganun, bakit? Bakit nabubuhay po siya? Dahil yan din po ang ating pagkabuhay pagdating sa araw. At the same time, yung pagkabuhay ni Jesus, that is the meaning, that is the acceptance of the Father na yung body offering niya or yes, yung buhay niya na ino-offer niya para sa atin, tinatanggap ng Ama. Dahil pag hindi pa siya nabubuhay yun, pag hindi pa siya nabubuhay, hindi po tinanggap ng Ama ang kanyang tinatawag na offering. Amen po ba?
Praise the Lord. I pray na hindi nyo makalimutan. This is the prophetic doctrine. Doktrina po ang ipag-usapan natin dito. Okay? That if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus Christ and thou believe in thy heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Ayan. So yung the moment na niwala po tayo na siya po'y nabubuhay at yun ang pinapaniwalaan po natin, I tell you, on that very day, you are saved. You are saved. And you are saved by redemption. It's because of the salvation that the Lord Jesus Christ has given to us through the crucifixion at the cross of Calvary and the resurrection. Without the resurrection, wala pong salvation. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin? So, hindi po natin magaya-gaya po yun. Yung pagkabuhay ni Jesus, the moment we believe, Lord, I am saved because I believe you. Huh? That you crucified at the cross because of my sin. You crucified at the cross dahil sa aking makasalanan. At ikaw pinabubuhay. At pinapaniwalaan ko yan, Panginoong Isus. At ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoon, sa buhay ko. The moment you mention that word, on that very day, you are saved. Tingnan niyo po. Kahit saan ako magpunta, di ba? Before maghihiling, yan po ang ating, di ba? Yan po ang ating pinipray palagi. Di ba totoo? Tingnan nyo, di ba naggalingan ang mga tao dahil be saved right away. Even you. Ha? Ganyan ka-instant dahil alam na po natin kung ano yung nangyari sa buhay natin. The moment we ask forgiveness, 1 John 1:9. Tingnan niyo po. 1 John 1:9. Riba Zofriandere in the Pandria Busca. Anong ibig sabihin? 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala. 1 John 1:9. Siya nga matarong og matinumanon sa iyang saan. Mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Praise the Lord. Amen. So it's redemption. Why we are Christian? Because we believe the word of the Lord Jesus Christ. Yung iba, ay Christian po ako dahil born again po ako. Maling-mali po yun. Ay Christian po ako dahil badyaon po ako. Maling-mali po yun. Ay Christian po ako dahil siyempre ako nagsasamba din, nag-worship din, ay nag-healing din. Maling-mali po yun. Nagiging Christian po tayo is because we believe the Lord Jesus Christ as our personal Savior. It's because of His work in the cross of Calvary. Because that is the only way. Kaya Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. So dapat magiging rooted po tayo dyan. Magiging founded po tayo dyan. Amen? So wag po kayong maniwala na. Tingnan nyo sa Catholic. Ang Catholic is, kanilang church ang makapagligtas. Ang INC, kanilang church ang makapagligtas. Ang Sabalista, ang kanilang 10 commandments ang makapagligtas. Maling-mali po yun, family. Sobrang mali po yun. Naliligtas po tayo dahil sa ginawa ng God the Son. Amin po ba? Without that work of the Lord Jesus Christ, ang tao is manatiling hindi ligtas. Kahit luluhod pa tayo galing sa entrance ng church, papuntang altar, wala pong salvation mangyayari dyan. But the moment we believe the Lord Jesus Christ, wholeheartedly, lahat ng kanyang ginagawa sa cross, yan ang ating pinapaniwalaan. Right away, you are saved. We are all saved. We made as sons and daughters of the most powerful God. That's why, tingnan nyo daddy nyo. Very confident. Why? I know that I am a child of God. You. Bakit po, pag mayroong problema, pag mayroong mga, tingnan nyo yung mga taga-Jao Minchos Tanghayo. Tingnan nyo. Diba? Yung paglindol. Patay. Buhay. Yung iba, nagtakbuhan pa yung iba eh. Parang takot pag mamatay, wala namang namatay.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Di ba? Tingnan yung mga taga-Jaumin Church. Ano lang, pagkatapos, siyempre, as part of our precautionary measures, okay, sige, labas mo na kayo dahil parang sobra nang nangyayanig yung building. But there's no fear. As you look at them, there's no fear. Amen? Diba? Hallelujah. Dahil sa takot, hindi pwede yan. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, huwag niyo kalimutan again, we are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 1. Ayan, parang. Okay. So, dito po natin malalaman yan. Romans 8:1. Kaya po kayo magbabasa ng Biblia para alam po natin kung ano yung katayuan natin sa ministry ito. So again, we are not just receiving our healing, receive our blessing, but the real essence of everything is we are the children, we are Christian. Children of God. Romans 8:1. Ano ibig sabihin dito? Tungod nini, karon dili na hinukman sa silot ang naiusa kang Kristo Jesus. Kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag sa kinabuhi, diya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas ka nako. Gikan sa balaod sa sala o sa kamatayan. But this is 8:1. Klaro kayo. Tungod ini, karon dili na hukman sa silot ang naiusa kang Kristo Jesus. So, kitang naiusa dili na maimpyerno. Oy, nalipay man ta. Kasi nalipay nga, naayo ta, di ba? Kasi nalipay nga, nabag-o ta. Tayong lahat po, di ba? Oy, Jaong family, please. Kung ito po ang ating, siyempre dito po tayo nagpapasalamat ni Lord dahil sa ginawa niya. But I tell you, mas lalo pa tayong, of course, masayahin dahil tayo po'y naliligtas sa impyerno. Huwag niyo kalimutan yan. Amen. Tingnan mo yung iba, ay hindi na ako magjajaom. Kasi hindi niya alam eh. Bakit hindi ka magjajaom? Anong nakain mo? Hallelujah. Dati nga, nakaya nga natin magiging Catholic for how many years? Dito sa jaom, months lang, years lang, 2 years lang, 3 years. No. Hanggang, hanggang sa susunod na walang katapusan. Say me hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen po ba? Amen po? Hallelujah. So huwag niyo kalimutan yan. We are not just Jaom. We are the child of God. And I tell you, the only difference of Jaom from the other churches is this. We activated the gift of healing. Yan po. We activated the gift of healing. We activated the gift of deliverance. We activated the gift of prophecy. And we are walking in the fruit of the Holy Spirit. We are walking in the gift of the Holy Spirit. We are operating in the fivefold ministry of the Lord Jesus Christ. Yan po ang kaibahan ng ibang church. Amen. Yan po ang pinakalabi sa Jaom. Yung ibang church, wala eh. Kahit pastor, grabe naman. Kahit sa church, para matampuhin pa rin. Maling-mali po yun. Mas lalo na sa atin dati, di ba? O, tingnan yung mga pare yun dati, ha? Hindi naman tayo nang musga. Pero yung based lang sa tinakikita, tingnan nyo. Di ba mas masugarol pa ka sa membro? Mas marami pang manok ka sa membro. Can you imagine? What kind of blasphemy is that? Nakaupo ba natin? Ha? Oh. So, kaya po dito sa Jaom, we are so much blessed. So, again, we are not talking about self-righteousness here or church righteousness here. We are talking about the righteousness of Christ, which we follow as we serve God. So don't forget that one. We are Christian, redeemed by the blood of the Lord Jesus. Why we are Christian? Because we believe the Lord Jesus Christ as our Savior, and we believe His death. That His death, kabayaran po sa ating kasalanan, and His resurrection is tinanggap ng Ama ang kanyang bayad in behalf sa atin. And then the moment we believe in Him, the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Hallelujah.
You need to rejoice because we are saved. Amen. Diba? Oh, we are saved. So keep on going. So you are in the place where salvation is here. We are not just saved from hell to heaven. Dito si John, we are also saved from poverty to prosperity, from sickness to good health, from mungkot og nawong to mapahiyomon og nawong. Tagalogin nyo yan. Praise the Lord. Yung mga pangit na mukha dahil sa masamang ugali na nagiging guwapo at guwapa na. And what is that? That is salvation of our character. Na yung character, bad character, yan ang dahilan bakit nagkakaroon ng mga sakit at karamdaman. You are blessed. You're more than blessed. You are blessed beyond blessed. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Okay, balik po tayo kanina. Sa Romans chapter 10, hindi pa tayo tapos. Verse 10. Gihimo kitang matarong sa Diyos, kaya nagtuo man kita sa kinising-kasing gayon. Romans chapter 10, verse 10. Gihimo kitang matarong sa Diyos, kay nagtuo man kita sa kinising-kasing gayon. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Klaro kayo. Gihimo kitang matarong sa Diyos, kay nagtuo man kita sa kinising-kasing gayon, og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So you are saved. You are saved. You are Christian. We are all Christian. Huwag niyo kalimutan yan. Ang pagiging Christian is, of course, nandyan po ang mga ebidensya. Kaya ang ebidensya, ano yun? Yung mga as a Christian, spiritual Christian, ang ebidensya po yun is ang fruit of the Holy Spirit. At yung mga disciples na, kung totoong disciples to, nandyan na po ang tinatawag na gift of the Holy Spirit. At yung nagpapagamit talaga ni Lord ng mga disciples, nandyan na po ang tinatawag na authoritative power, which is the office of the fivefold ministry of the Lord Jesus Christ. So praise the Lord. I pray na nakuha po natin yan. Naintindihan po natin yan. So from this day, wag po kayong mag-alala na po. Lahat po tayo, be confident because you are a child of God. So don't forget that one. Again, bakit po tayo, lalabas po sa isang, bakit po tayo nagiging child of God? Why? So things that we just tackled. We believe the death of the Lord Jesus Christ. And His death is the payment of our sin. Klaro po ito eh. And then, resurrection. That the payment of our sin received by the Father. By the Father. Kaya po siya nabubuhay because that redemption, that payment accepted by the Father. So therefore, the moment we believe on Him, His work at the cross, then that is the end of all the sicknesses, the end of even poverty, sicknesses and diseases. Believe everything that the Lord Jesus Christ has done into our life. The last but not the least, Isaiah. Huwag niyo kalimutan to So please, staff, Pushasi, pakiano na lang, kahit sa mga bersikulo, dapat lalabas po ito sa examination. So praise the Lord. Mas do priendere in la prianda da busca. Jesus, we praise you. Thank you, Lord, for reminding your people that we are not just talking healing here in Chong. We are talking about salvation. We are talking about your goodness, your loving kindness. It's because of who you are in our life. Riba zupriendele in la bienda da busca. Okay. Okay. Isaiah chapter 53. Ako na lang so doon ubasa sa verse 3. Ang mga tao bitubag, verse 1. Kinsay makatuo sa abo karong isang iyo. Kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Kay kabuton sa Ginoo nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon o wala siya kaambo
nga mabihag kita niya. Gitamay nato siya og sa likway, nakasinati siya mga kauluanan o mga pag-antos, gani walay mo tan-aw kaniya, wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang. Di ba sa una na nato kinabuhi? Ina na si Jesus Christ mabali wala nato ba? But if you know the works of the Lord Jesus Christ, wala kita magilak tas kalipay unsang gibuhat. 4. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang ato mga alantuson. Nagtuo kita nga iyang pag-antos silot kini sa Dios, gani gisamaran siya tungod sa ato mga sala. Ayan, sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo mo mo'y nakaluwas ka nato. O pinaagi siyang labod na nga ayo kita. Ayan, that's what we believe these ones. By His stripes, we are healed. We believe. Ano mang, bakit si Jesus Christ is hindi diniritso sa pagpatay? Dumaan pa siya sa mga stripes, mga wounds. Because that wounds and stripes, those are our healing. Don't forget that one. That's our healing. The moment you believe, Lord, ikaw po'y nasusugatan because that is my healing. I believe that word. Even you need to stand that one. That is a very foundation, prophetic doctrine in Job. Okay? Kitang tanan sama sa makanirong ang salaag og wala musubay sa sundalan apan sa gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. So praise God. So salamat sa Ginoo nga taliwala sa pagkamakasala kay di man nato mabuhat ang kaluwasan. Dunay usa nagapalansang sa cross, dunay usa nga nag-antos karon ikaw ako maluwas. So don't worry, always be happy. You are son and daughter of the most powerful God. Okay. So, dito po may tanong, bakit po tayo nagiging child of God? Now, 1 Peter chapter 1. Okay. Verse 23. So, tanong po, okay? So, at least nga, ayan. 1 Peter chapter 1, verse 3. Ang tanong is, bakit po tayo nagiging child of God? Ayan. 1 Peter chapter 1, verse 23. Paki-flash na lang na. Sasi. 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter 1:3. Ayan. So the moment you believe the word, what happened? Sige. Sige. Basahin ko na lang. Sa Bisaya, okay? 1 Peter. Okay. Here we go. 1 Peter chapter 1, verse 23. Okay? Basahin po natin. Okay, pasasi paki-flash na lang sa screen. 1 Peter chapter 1 in English version. Chapter 1, verse 23. Okay, sabi dito, kay kamo natawo pag-usab. Ayan. Natawo pag-usab. Dili sa tawhanong paagi kung dili pinaagi sa buhi o walay katapusan nga pulong sa Dios. So, that's why we are called born again. So, if you are called born again, gitawag kang child of God. Is there any born again that is not being a child of God? No. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. So yung sinasabi ko kanina, that if you confess with your mouth, the word of the Lord Jesus Christ, so that's the word of God. Bakit po tayo nagiging child of God? Dahil sa John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Dito po, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God. So, because we believe the word of God, now, you are the child of God. Before, we keep on believing the word of men. Before, we keep on believing even the word of doctor, or whatsoever people. But the moment you are Christian, you believe now the word of God. Before, wala po tayong pakialam ng word of God. So, why we call a child of God? Because we believe the word of God. Because the word of God is God
himself. And by believing the word of God, we called born again. Na tao pag-usap. Na tao physical, kita karon na tao sa spiritual. Nakuha ba natin? Okay. Praise God. Sige. Baka may question po tayo dyan. Praise God. We're talking about Christianity now, ha? So at least makikita nyo yan. Yung iba nga di ba? Maraming nagsasabi, Christian. But tingnan nyo, ang daming wala pa talagang alam sila. Di ba? So sige na pa may mga katanungan dyan. Praise the Lord. Okay. Ayan. Praise the Lord. Yes, wonderful. Yes, praise the Lord. Importante po yun. Sila pang may katulungan dyan. Lade, ano lang may tanong lang ako, isa lang. Okay. Hindi ko kasi nakuha yung sa prophetic doctrine ng Christianity, di ba tatlo yon? Yung Yes po. pangalawa yung carnal at saka Yes po. pangatlo yung spiritual. Yung isa din hindi ko nakuha. Professing. Number one is professing Christian. Professing, they profess themselves that they are Christian. For example, sino mga tao na yan? Yung mga taong nasa bisuhan pa rin. But magsamba din sila. At the same time, usually, ang matatablan yan, hindi man lahat, ha? Pero usually, hindi yan sila marunong mag-worship. Kaya nagkakaroon pa rin sila ng mga bisyo sa buhay nila. Pero hindi masyadong ganyan ka-expose. So, ang mga taong matatablan yan, usually is mga Baptist po. Pero sa mga carnal Christian, okay, wala na pong bisyo, most of them, ha? Okay? So, parang mayroon silang kagalakan sa pagsasamba ng Diyos, o they know how to worship, they have also tongues, but ang problema lang is emotional pa. No? Yan lang po ang carnal. But dating sa spiritual Christian, doon na rin talagang maglabasan ang mga disciples. Okay, yung mga magiging fivefold ministry kasi wala pong wag niyo kalimutan to. Wala pong mga disciples na makukuha diyan sa professing at carnal. So mag-rest up na po ang mga disciples doon na sa spiritual. Kaya ang daming mga na-appoint ng pastor, na-appoint ng evangelist, or kahit yung iba nagsasabing prophet din sila. But nakikita natin parang wala sa tono eh. Okay, dahil nakikita natin is parang iba yung pag-ibig pa eh. Problema na eh. Kasi pag the more tataas yung ranko natin, is ang pag-ibig talaga ang yan eh. Pag-ibig talaga ang pinag-usapan yan eh. Level up ng pag-ibig yan. So yun po, praise the Lord. Thank you, Nak. Thank you so much. Okay. Sino pa may katanungan dyan? Hallelujah, blessed evening day nang nakoy pakutana about ning diri man gud min sa kanang sa bukid gud kayo tapos daghan og mga nang mga mag-mission gud tapos diri ginadawat na mo tapos kanang usahay bisag unsa ray mamet ba kumbaga ang uban kay mga 70 Adventist so kanang ga-welcome mi ba kay diri pud jud sila modunggo sa balay tapos naay one time di nga na nakaadto diri which is dili gid gud namo kailaga claim sila nga gisugo daw sila sa Ginoo nga maadto diri sa among lugar and then pagabot nila diri gaano sila sa ga-adapt man sila ug unsa goy kuan kay gapailaming ani naka-connect ni sa Jao tapos kadugayan di ang problema kay kanang murag naga-judge na gud sila murag kana bang kuan kanang gasumpaki na ba kay kanang ang ilahang kuan is kanang bantay mo kay murag na daw mi sa natiwalag go daw mi ana baka dugayan inana nilang ginabot pa sabot so sa sunod di akong pangutana mudawat pa ba mi mag-ana mala nak ani pod ako mo tas imo pod ganina atong gibasa usay katubag nimo ato di na gyud dili bawal gyud na kay tanawa di ba sakto ang sulti no tingnan nyo di ba makikita mo talaga na ang mga salita na kanilang binibitiwan is wala makapagsira ng relasyon sa mga churches. So tingnan niyo yan. So kaya simula ngayon, okay, yung i-memorize niyo yan, yung 2 John 1:9 to 11.
Okay? So, kung totoo pa talagang may pag-ibig sila, kahit yung sa mga bashers, diba, yung mga bashers, kung totoo talagang sila kay Lord nanggaling, hindi sila mababash. Dapat puntahan niya ng opisina, magtanungan dyan, at the same time, i-review nila yung tao. Pero bakit nagkakaroon sila ganyan? It's because of the spirit of jealousy and envy. So simula ngayon, huwag po kayo magtatanggap dahil nakapag-abala lang sila ng panahon yan. Kanang mostly magudi kay diri gid sila modunggo pa tapos maluoy may kanang servant of God lagi. So diri sila magstay kay wala sila mag homeless ba ana. So ginapatuloy So, na mo sila. So wag kayong maniwala ang dalawang yung servant of God. May dalawang tao dalawang leader. Iba yung servant of God, iba yung servant of religion. Ang servant of religion is ang kanilang religion ang pinapaniwalaan. Tingnan niyo si Jaume. Si Jaume, alam po natin si Jaume. Revelation 1:8 yan eh. Jesus the Alpha and Omega ministry. Pero nakikita natin si Jaume teaching natin, doktrina natin. Hindi po tayo nanguhusga sa mga churches. At the same time, in-expose lang natin ang katotohanan. In-expose lang talaga natin ang doktrina. Kaysa sabihin pa natin, ay, ano yan sila? Ano yan sila? Hindi tayo ganyan. Hindi naman tayo Diyos. Ang atin lang is makapagbigay ng kaliwanagan sa mga taong gustong susunod ng Diyos. Okay, sa Diyos. Okay? So, sa simula ngayon, it's not that truth na parang ganyan natin pagkakaintindi. So, simula ngayon, ay nagdawata. Inapusulti, sir. Magliwo, sir, good afternoon. Or brother, pastor. Good morning, or sir, good afternoon. Kanang pastor, kanang pasensya kay pastor, ha? Dili sabi mo dawat, pastor, kay kanang naamagod po mi amuan sa church man po niya. Ang nakabantay po mi mangod kay na lang nga murag lahi na magod ang ingana gud pastor nga kanang murag magpawitik-witik na ka nga murag kita na maayo ka sa uban unya dili pastor gituduan jud mi sa doktrina ni Kristo. Nga kay amo si pastor nagtudo sa doktrina ni Kristo dili sa simbahan kay ang gapalansang raba ni Kristo raba ang taga-simbahan, di ba tinuod? Okay sa man to, mga taong reliyoso. O sa mga taong reliyoso, dili malipay nga dunay mga ayo. Tinuod na, tanawa basa na dia. Di ba? Unsay inungdan ni ang dahilan bakit bakit pinapatay nila si Kristo? Dahil yung mga tao is naggalingan na. Magaling, nabago na yung mga tao at gustong susunod ni Jesus. Hindi sila gustong susunod ni Jesus. Gusto silang susunod nila, di ba? Sa kanilang mga ginagawa. So, yun. Okay, so kaya mag-ingat po tayo sa mga taong religious. Ang mga taong religious is nagsasalita din ng salita ng Diyos. Okay, pero yung mga buhay nila, yung mga karakter nila, at yung walang pag-ibig sa kapwa-tao. Yan po. Yan po ang pinaka-basic way of discernment na malalaman po natin na sino ang kaharap po natin. Is they are the servants of God or not. Pero, pag mayroong servants of God, ganun pa rin, iprangka nyo na lang kasi si Pedro, Pablo, okay, iba't iba ang kanilang mga disciples para mapokusan talaga sa pag-aalaga, sa pag-rise up ng faith. So, ganyan. Kaya po sa church natin is maraming mga pangalan ng church na upang malaman natin kung saan tayong organization na tayo'y magkakaroon ng increase of faith. Okay, dahil kung ang tao kahit saan magsamba, siyempre mako-confuse yan at wala pong ganyan na nagkakaroon ng parang na-strengthen ang faith, wala pong ganyan. So praise God. Thank you na sa pagtanong. Thank you, P. Yes, oh. Okay, Mr. Odilio Carata. Okay. So diremos ako kinatay Jaon Foundation. By the way, I have Prophet Joe Foundation. So pwede na mo nga mag-send mo sa atong hinabang kay karong atong tanawon tong mga nangaigo dito, mga taginabang sa mga taga Cebu pod kay siyempre andiyan pod sa honor ni gabuhat nung makahatag mga tabang sa mga taong nakuan. Pero dili pod pwede nga
muhatag tagtabang nga kuan unsa na kanang diya na kutob. Pag muhatag tagtabang inom dumi ang material o financial mo wala ang tabanga. Pero ang tabang Ginoo spiritual mo hinungdan nga nilinog kay mga tawo musampit lang og panahon, musampit ang Ginoo panahon gid ni kalamidad. Munang dili po ta makaingon nga ing anak po sila ka kuan kaayo kanang sana kanang maingon nato nga kabiktima po kaayo. So usay gialaw sa Ginoo or most of the time gialaw sa Ginoo para po sila ay makapag ano ba maka parang leksyon po sila or na dapat is tatawag po tayo sa Lord, di ba? So yan po. Praise God. So don't worry sa mga jaom na merong mga na ano medyo naapektuhan, don't worry. Of course we will reach out them. So yes, Minister John, the question, bakit walang parisiyo na pinili ng Diyos na nagiging prophet po? Actually, ang parisiyo at Kristyanismo, magkalaban po yan. Ang parisiyo, mga pari po yan sila. At sila yung mga hindi naman nag-uusga tayo. But para sa kalaman ng lahat, dahil school ito sila po ang nagpapako ni Kristo sa cross. So sila po ang contradicted. So ang mga pinili ng Diyos is hindi lang, kasi ang mga parisiyo is malayong-malayo na po yun Kahit nga, sabi ko kanina, kahit sa 3 lang di ba? Prophet, di ba? Prophet ang pinag-usapan yan. Can you imagine? 5 offices na, 4 offices na sa 3rd level of anointing. So, hindi nga pipili si God kahit sa professing Christian sa carnal Christian dito na siya sa fivefold ministry, no? So mas lalo na sa mga tao na napapatay sa Diyos. Praise God. Thank you na. Sa sino po? Mayroon po ba mga tanong dito? Yes, Minister Rosalie Kanama. Jaom Dinas, Balibad, Israel. Balibad yun mo Balibad yun mo. Sige, praise God. Paliw gid ako nakudiliyo paki ano na lang pakisabi na lang ni Pastor Rafi na yung mga nasalanta ng kalamidad ano na lang pakibigay ng pangalan. Yung mga naapektuhan, yung hindi naapektuhan, wag lang ha. So yung mga naapektuhan sa Baguio, sa Lindol, pakisulat na lang po sa pangalan at yung Jao muna yung unahin natin ha. Yung Jao muna. Kasi siyempre, don't worry, the moment na ang ating foundation is ma-materialize na Prophet Joe Foundation. So lahat po makapagtanggap ng ano yan. But anyway, at ang government yan is ang malaking tulong talaga yan. Yung problema lang kinukurakot lang. So malaki yan. May ano yan. Budgeted na po yun Praise the Lord. Okay. So thank you Nak John. Thank you sa tanong. Sino pa? May tanong dyan? Open. Ano? Baka wala na. Baka nakakaintindi ba lahat? So thank you so much. Praise the Lord. So I pray na, yes, meron bang tanong? Last question po. Hindi, mayroon po akong tanong di. Oo. Blessed evening, Daddy. Here is Lovitania from Jaom, Germany. Yung naalala mo yung si Larry Baco na na-locate mo noong last month? Yes po. Yung na-locate mo po di. So every week tinutulungan ko siya para makapunta doon sa Minganilla sa church natin po. So ngayon nag-stop ako magbigay sa kanya kasi hindi na yung tulong niyang hinihingi sa akin na para makapunta sa Minganilla, kundi pati na yung bahay niya pinapaayos niya na rin. So
Sabi ko, hindi na yun, hindi kasi tumutulong ako sa kanya para makapunta sa ano natin, sa church natin po. So ngayon, pati yung bahay niya, mga tumutulo daw, nanghihingi na rin siya ng tulong para maayos yung bahay. So ngayon, Daddy, I have a lot of children na tinutulungan doon sa Pilipinas, 10 na estudyante. So hindi ko kayang tulungan siya magpaayos ng bahay niya. Kaya sabi ko, hindi ko kaya lahat dahil hindi ko rin... Pero nakapadala ka ng tulong sa kanyang bahay, hindi pa? Hindi ko siya napadala ng tulong sa bahay niya, Daddy. Kasi yung... Sabihin mo na lang, ipadala mo sa akin, ako yung magbigay sa kanya para i-mentor ko muna siya bago ko ibigay sa kanya. Yan ang pinaka-the-best dyan. Okay, Di. Deliverance muna. Okay, sabihin mo na lang kung magkano ibigay ko sa kanya. Sabihin mo siya, okay, nandun lang kay Prophet para sa bahay mo. Pero yan lang, para hindi mas spoil din. Okay, Di. Kasi may ipapadala din kasi ako sa ano natin sa Church Bindoy natin. Mga Thank you. 400 euro na yun. Thank you. So, yes, maraming salamat sa mga tulong natin sa Church Bindoy. Praise God. Okay. Thank you, Nak. Thank you so much, Nak. Okay. Thank you, Daddy. Thank you, Okay. Di. Praise the Lord. God Okay, so we have there bless, also, God bless. yes, God bless, Nak. Minister Rosalie Canama, Jaom Dinas. Daddy, ngano dili mag-celebrate Christmas ang Jaom? Sa ibit lang po na tanong, karagahan ng Christian, dili nang-celebrate man. Okay. So, unang-una po, hindi naman tayo against ng celebration na yan. But ang celebration kasi yan ng Christmas is para sa kalaman ng lahat. There is no scripture in the Bible na mag-celebrate po tayo. Okay, wala po dyan. So, ang Christmas talaga, I tell you, that is the celebration of their God, which is what they call Saturn God. The Saturn. Yung anak ng mga pinunong Diyos-Diyosa nila. So actually, Christmas is a celebration of paganism. Paganism po yan. So kaya sa atin, Thanksgiving every December we are celebrating Thanksgiving kasi papatapos ang taon eh. So ang Christmas kasi is again hindi po yan biblical. Okay? Hindi po yan biblical. But hindi po masama na parang hindi po masama na we need to respect them. Okay? Ang problema lang sa Christmas is parang minamaltrato si Jesus eh. Palagi lang kay na tao na ang manluluwa sa kalibutan pero mura mangyapon iniguman. Dili man si Jesus ang simbahon, lahi ra mangyapon. So, yan po, yun ang diyan. So sa atin lang dito is I encourage you based on my revelation and scriptural revelation also that we celebrate every December Thanksgiving. Okay? So paiba po tayo kasi tingnan nyo sa celebration of Christmas. Tingnan nyo. Okay, ako yung magtanong sa inyo. Tingnan nyo, most of the people who are celebrating Christmas is not in the church. They are in inuman. They are in diskuhan. Totoo hindi? Yan lang po. Tapos usapan yan. Parang parehas ang pista pa rin ba? Na ang kanilang mga celebration is yan pa rin. Mga inuman. So maling-mali po. Tingnan nyo ang center of attraction yan. At the same time, during sa Christmas, ang dami magsasalita ng Xmas. Merry Xmas. Can you imagine? Can we afford to put X to the Christ which is supposed to be the center of celebration? Diba? Merry Xmas. Ang iba pa is at the same time talagang yan eh blasphemy po yun eh. Bakit? Tingnan nyo, ang sumisikat sa Christmas is hindi po talaga si Jesus na yung Jesus na ating panaglilingkuran ng malaki na yung namamatay, yung nabubuhay na parang binabalik tayo na sa baby Jesus. Pero ang pinakasikat during sa Christmas, sino ang pinakasikat sa panahon ng Christmas? Hindi naman talaga si Jesus.
Ayan, alam niyo na po pala eh. Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Ayan. Santa Claus. Sabi Santa Claus, hu. Si Daddy kasi. So yung matandang yung matanda ang puting buhok at puting bigotilyo yung sisikat sa panahon ng Christmas. Praise the Lord. So thank you so much. Ay, next month Halloween ha. Oy, wag mag-celebrate ng Halloween ha. Yes, Oh, di. yung- Grabe yung spirit, di. Wag talaga yan ha. Wag nyo talagang gagawin yan. Ha? Ano talaga kayo diyan ha? Parang tumatawag tayo ng mga patay. Pero pag ang patay talaga magpapakita, tingnan natin kung hindi ba kita takbo. Maling-mali po yun. Paganismo yun. That's paganism. Tingnan nyo, yung mga taong palaging tumatawag dyan, kung ano yung namamatay sa mga tao na tinatawag, yun din ang dahilan ng yun ang kamatayan din sa tao na yan. Di ba? The moment na yung tao magkasakit, di ba? Sa tuwing siya ay matutulog, makikita niya na yung mga taong tinatawag niya. So, mag-ingat po tayo, ha? Sabi mo, lolo, ha? O, kain mo ng tinapay, lolo. May tsokolate pa dito, lolo, ha? May tsokolate. Sabi ko tanong ko sa papa ko, Pang, bakit hindi nakunan yung pagkain? Tawag kang tawag, tapos wala pa namang yung pagkain, wala mang nakunan. Hindi naman nakunan yung pagkain. Sabi niya, ang totoo niyan, inaamoy lang, parang inaamoy lang daw nila ba? Oo. Ganun ba? Sige. Ganyan lang pala, pagkatapos ng kanilang mga alay, ay ako yung kumakain, kain ang kain. Kaya, yung dati, walang taon na walang disgrasya. At yung buhay namin dati, grabe kahirapan. Grabe, sakit karamdaman. Grabe. Dahil sa mga tawag-tawag ng mga multo. Multo ang tinatawag ng tao na yan. Akala ng tao lang yan na ang tinatawag talaga niya is lola. Hindi. Kaya nga, maraming mga, di ba, marami ka napakinggan na sabi nila, ay si Lola nagpapakita talaga. Bakit maano ka pa dyan? Tinatawag mo pa nga eh. Buti na, hindi siya napapakita yung All Souls Day. At tingnan nyo, takot ang ina-arise yan. Takot po ang ina-arise yan. Tingnan yung mga maskara. Kalabira. Ay, naku, delikado po yan. Yan ang sa lahat ng masalangsang at pinakadelikadong mga spiritual activity during yung mga ganyan. Dahil kahit yung mga mamamarang, during sa Bini Santo, aakyat ng bundok yan. Kukuha ng mga agod-agod, mga anting-anting yan. So mag-ingat po tayo dyan. Thank you so much. Sige, tanong. Praise the Lord. Last na lang. Can I share about the Halloween, Daddy? Sige, 2 minutes lang. Kasi yung Halloween daw, Daddy, doon sa Amerika dati, noong unang mga panahon pa, yung mga pare na doon sa isang kumbento, marami silang mga pare, tapos yung yung mga babae doon na ganitong Virgin. hindi yung Virgin mga Oak. Mary, yung mga anong pangalan yung mga Madre. Madre. yung mga madre, Daddy, pinagbubuntis ng mga pare. So ngayon, once na yung mga madre na buntis, pinaglalaglag nila yung mga bata. So ngayon, yung mga bata nililibing doon sa ilalim ng kumbento, tapos yung mga ulo ng bata linalagay doon sa mga kalabasa. Yung mga kalabasa daw doon, yun ang linalagyan ng mga ulo. Kaya yung kalabasa, ginagawang Halloween. Totoo yan. Yan daw. Totoo yan. At the same time, maliban yan, every Bini Santo talaga, yung mga pinalaglag ng mga bata, yung mga bungo ng ulo sa mga bata, doon kinukuha yung fresh blood ng bagong laglag. 6 months to 7 months nilalaglag yan.
yung dugo ng bata, doon kinuha yung doon nilagay sa yung skull ng bata at iniinom ng mga Vatican. Ba. Totoo yan. 100% yan informasyon. So, wag po tayong sasama ng ganitong gawain. Yan po ang dahilan ng mga untimely death, mga sakit, karamdaman, kawalan. So, that's why you are connected in Jaom. Jaom forever na ha. Wag lang alis sa Jaom ha. Amen. 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 Yan, lahat Thank tayo you, dito, Daddy. ha? Thank you. Thank you, Oh. Daddy, na totoo pala yun, di. Kasi yung ang nagsabi sa amin dati, yung isang din namin, isang pastor din. Kaya hindi na kami yan. umaano ng mga Halloween, hindi ko na pinapasali yung mga anak ko. Oo. So, Amen. kahit sa sa mga Hallelujah. church or sa mas lalo na sa Pilipinas, kung yung mga school na nagpa-practice diyan, sabihin niyo na lang, ma'am, hindi po kayo may diyan, ma'am, dahil Christian po kami. So kaya kung maaari lang ipa-enroll niyo yung mga bata niyo sa Christian school. Pero yung totoong Christian school, dahil marami pa namang Christian school na conforming pa rin, no? Anyway, at least alam niyo na ang katotohanan. Amen. Praise God. Palakpakan po din si Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hear me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, This Jesus. is my Hallelujah. church. Praise the Lord. This This is is my my church. home. This I am is my safe home. here. I am I safe. am safe. blessed here. I am I blessed. am I'm Jaom blessed. forever, where I I'm Jaom. found my salvation My in the salvation. doctrine of Jaom. Amen. Praise God. Jesus is the King. The Yes, Holy Jesus. Spirit is our helper. We Spirit are is His chosen people. Let's pray. Touch the screen. I'm going to pray for you now. O mazopriin la prandia de busca. Those who can pray in tongues, I want you to pray in tongues. Edify yourself. Rekabazofli in prayandere intro busca. Kimalopriandele in abdiendere intro busia. Hemazon priendele impra intro busca. Kimalompri in la priandere intro busca. Umanzon priendele prande in la prande de iske. Kimazon priendele intro busca. Lahat ng pinapractice natin dito is biblical. So you better we follow the teaching, the doctrine of Jaom, for this is right for us because this is founded by the truth. Rekabaso friende, la priende in la pandria busike, kimazumple in la prandia duske introbuska, kimazumple in la prandia duska, kumazumple in la prande in la viende, lebraduska mazumflinke la prandia askele introbuska. Ito, open your mouth, open your mouth. Pray, strengthen yourself. We are in last days. Bawal po dito yung mga fearful or nandyan pa ang worries. Bawal po dito ngayon. We need to fight a good fight. We need to be strengthened like the wings of an eagle, like the boldness of the lion of the tribe of Judah. Right now, open your mouth, pray. Pray in behalf of our nation, Philippines, in our government. Let's pray in behalf of all the churches, that we are the salt, the light of this earth, that Jaom soon, in Jesus' mighty name, we declare and decree that Jaom will make a historical event, move of the Holy Ghost in the nation of the Philippines and for the entire world. Re ba 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 ta 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 que mazofriendele embrayandoro untrobusca que mazumple enrabusca. Pray for all the pastors, the reverend, the bishop, the evangelists, the ministers, your prophet and prophetess of Jesus, the Alpha and Omega ministry, worldwide and nationwide. Pray for us in the name of Jesus. Intercede. And now, pray for all Jaom family members across the globe. Pray. Rekabazom prayandele en prayandro busca. Kemazomple in la prayanda de intro busca. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name, every prayer that you send to heavenly realm, in Jesus' mighty name, it shall come to pass. It cannot be otherwise. Receive now. And now pray in behalf of your family. Pray over your work. Pray over your business. Pray over your transaction. Pray everything of you. Open your mouth. The Bible says, those who speak in tongues edifies himself. And those who prophesy edifies the church. Right now, begin to prophesy over your life. Begin to prophesy over your life. Begin to prophesy over your life. You are the child of God. You are the child of God. You are the child of God. In the name of Jesus,
We are chosen. We are chosen. We are remnant. Rekaba zumpli impra yandri intro busca. Kima zumpli in la priandri intro busca. Receive, 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 receive in the name of Jesus. Take it and receive it now. I am praying for protection over your family. I am praying for blessing. I am praying for prosperity. I am praying for increase. I am praying now for progress. I am praying in Jesus' mighty name for elevation, increase. I am praying now in Jesus' mighty name that you are invisible, undefeatable, unshakable, immovable. In the name of Jesus, you are walking in abundance, moving with the Spirit of the Holy Ghost. Good news is your portion. I said good news is your portion. Good news is your portion. Good news is your portion. Good health is your portion. In the name of Jesus, wherever you go, the blessing of the Lord will always be with you. The angel of the Lord will cover you up because of the blood of the Lord Jesus Christ. Receive, 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 receive. Receive, 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 receive. In the name of Jesus. Take it and receive it now. Take it and receive it now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. It is done. Praise God. Hallelujah. So we thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, before I end up now, praise God, Mr. Arnel, I encountered Daddy this afternoon, my friend. Okay. Christian din, sabi ko send ako link para makita mo ang miracle sa church namin. Okay, good job. Good job. Praise God. Okay, so I want you to send your tithes and offering now. Today is Sunday. Okay, so lift up your hands. I'm going to pray for your tithes and offering. So I have also my new GCash account. Just send it to our bank account or GCash account. So yung mga magpapadala ng for special mission offering for the church, pakilagay na lang sa status ng offering na yan. Ano ba yan? Tithes ba yan? Or offering or mission offering? Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, and also for the victims of Lindol. Okay? So mamimigay po tayo doon. Praise God. Okay? So you can also send your offering. So the Bible says mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag na nag-anam sila kadato. I am praying for wealth over your life in the name of Jesus as you send your tithes and offering now, and those who already sent your tithes and offering, I am praying for acceleration, and every word of prophecy shall come to pass. It can't be otherwise. In Jesus' mighty name, I speak now protection. I speak now favors be upon you. In Jesus' mighty name, the year 2025 is your year. In Jesus' mighty name, even the month of October, I am praying, declaring now in Jesus' mighty name, together with the prophets of the house, Dr. Prophetess in Jaos, blessings will overflow upon you. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, receive, receive, receive. Every work of your hands shall prosper. Amen. So just send your tithes and offering, and then please send your receipt copy to your staff or directly also to our messenger, and of course, duplicate din sa inyong mga staff. Thank you so much, and God bless you. Shalom, shalom, shalom. I love you all with the love of the Lord. God bless. God bless. We are Jaon forever. So wag niyo kalimutan ang turo ngayong gabi and examination for this coming Wednesday. And again, okay, wag na po kayong manonood sa iba't ibang mga class, mga videos, or be careful of inner religion. God bless you. Shalom to you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Pastor, God bless you. Hallelujah, family. Let us take a picture. Let us take a picture. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord. Glory to Jesus. Let us take a picture, family. Hallelujah. Congratulations, everyone. Praise the Lord. Congratulations. Hallelujah. Praise the Lord. May I see your beautiful smiles. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Glory to Jesus. I'm just going to send it to you, family. Praise the Lord. Hallelujah. And then another one. Take a picture. Praise the Lord. Praise the Lord. May I see your beautiful smiles. So, wow. Praise the Lord. It is currently 2 a.m. there, but you're all smiling. Hallelujah. Glory to Jesus. So once again, family, praise the Lord. Congratulations. Congratulations. And take note for all the verses that Prophet gave us today. Glory to Jesus. It will be available in the student login that you have, and also it will be available in your emails. Praise the Lord. So because we will have an exam based on the topic that Prophet just prophet that
we already heard today in the name of Jesus Christ. So lahat po ng mga topics ngayon at mga questions, we were going to have an exam by Wednesday. Praise the Lord. And prepare because the way of our exam is question and answer. So ano po tayo, random. So magpipick po tayo, tas diretso ang questions. Okay? Diretso ang answers. So glory to Jesus. So family, God bless you. God bless you. Praise the Lord. And praise the Lord. I will send the recording. I will upload the recording right away para po ma-follow up nyo, mapapanood natin ulit ang recap nitong teaching na ito. Okay? God bless you, family. Shalom, shalom. And see you once again. Praise the Lord tomorrow. God bless. A blessed Sunday, everyone. We love you all with the love of the Lord. Love you with the love of the Love you Lord. all with the love of the Lord. God bless. God bless. God bless. Praise Love you all. I love you, Pastora. Pray to Jesus.